Hello guys, nandito na naman tayo at eto may pag-uusapan tayong maganda. May kwento sa atin ang ating puting kabayo. Aba, itong si Inday Sayad talagang mambabato na ng laptop sa sobrang high blood dahil sa kanyang nalaman. Dahil sa kanyang napalitan. Eto, pag-usapan natin. Hindi ba't si Inday Sayad meron ng notice of disallowance para dito sa 78 million na pinababalik ng COA at ito ay final and executory na nga, di ba? So, hindi na sila nakaapila rito dahil nga sa wala na. Tapos na, so sinisingil sila at kailangan nilang bayaran yan. No? So ngayon, ganito yon kasi di ba doon sa aming live, tinatanong ko kung ano, ang tanong ko kasi, next week kaya may magtatanong sa ating mga senador kung ano ang kasunod na steps na dapat ay ginagawa ng COA kapag hindi kumilos at hindi ibinalik at hindi nag-comply itong si Inday Sayad sa notice of disallowance, ano? So, base sa mga nakaraang nag-research din ako, base sa mga nakaraang mga findings ng COA, noon pa, noong mga panahon nila Heidi Mendoza, kapag nag-i-issue sila ng notice of disallowance, itong si Marcelo, na siyang ombudsman noong panahong yon, mabilis na kumikilos at sinasampahan agad ng kaso itong mga nabigyan ng notice of disallowance. So ngayon, yun ang ine-expect natin ngayon sa COA. Na dapat ito ay matanong din ng mga senador kung ano baga. Kung ito bang si Inday Sayad ay nag-comply at ibinalik na yung 78 million. Kung ayaw, anong gagawin ng COA? Dapat ang ombudsman, dapat ay sampahan na nila ito ng kaso sa ombudsman. Diba? Para sa ganon, si ombudsman ang kikilos na. Okay, so panibagong kaso na naman ang maaaring kaharapin ni Inday Sayad. So, mainit ang ulo ni Sayad, ano? Pero eto yon, hindi lang dyan dahil alam niya na yan, di ba? Yung notice of disallowance na yan. Eto ang nagpainit sa ulo ni Inday Sayad. Okay. Guys. May 3 notice of disallowance na naman na parating itong si Inday Sayad. So, eto hindi pa lang ini-announce ng COA pero ang sabi ng ating puting kabayo, ayon sa kanyang nasagap na balita, may 3 notice of disallowance na paparating na rito kay Inday Sayad. Ito ay dun sa mga kasunod nung mga cash advances niya, no? Na per quarter, di ba per quarter yan? So may 3 pa na parating. So, may 3 pang pababayaran sa kanya. What the heck? So, ibig sabihin nito, kung hindi nga niya inayos yung una, di itong 3 pa, malamang-lamang, hindi rin. Kaya ito ay magtutuloy-tuloy sa ombudsman, di ba? So, si Sayad, umiinit ang ulo dahil tarantantinoy na siguro sa isip-isip niya, maaga niyang maiiwanan si Zuleika kung sakali. Dahil magkakandatakas-takas na talaga. Kaya kayong mga bobong didilis, nangarap pa kayo ng Inday Sayad 2028 Walang Inday Sayad 2028 yun, tatakas yan. Sa dami ng kaso niyan, tatakas yan. Alalahanin nyo 2 taon pa si PBBM. Ay Diyos ko po, Rudy. Aabutin ng kamay ng batas itong si Inday Sayad ninyo. Ang dami, may plunder, tapos may malversation, may grave threat. Ang makakabuti kay Sayad ay tumakas na lang. Ang kinatatakutan ni Inday Sayad ay yung plunder. Hindi lang itong impeachment, yung plunder talaga. Yun ang kinatatakutan. At ito ang malupit, no? Sa ayaw at sa gusto ni Inday Sayad, ma-acquit man siya, o masintensyahan man siya o makonvict man siya rito sa impeachment trial na ito, isang bagay ang sigurado. May mga kasong kriminal na isasampa pa sa kanya resulta ng impeachment trial na ito. Ay naku, Rudy.
Kaya si Inday Sayad ay mainit ang ulo. Umuwi nga, mainit naman ang ulo. Nako, kaya mag-ingat-ingat kayo mga abogado ni Inday Sayad. Mababato kayo ng laptop. At galit na galit sa COA si Inday Sayad kasi may parating siyang 3 notice of disallowances na Ay nako po, Rudy. Ang init na nga ng ulo niya doon sa iisa pa lang yung pinababalik sa kanya 78 million. Ngayon may 3 pa. Ay si Inday Sayad ay tinagtad na ng kaso. Sabi ng mga didilis, magkita tayo sa 2028 ha. Anong meron? Mga didilis, anong meron sa 2028? Makakatakbo ba si Sayad? Si Sayad din yung tandad ng kaso. Alalahanin ninyo, tulad ng sinabi ko ma-convict o ma-acquit si Inday Sayad rito sa impeachment trial na ito, may kasunod ito at ito ang kasong kriminal. Sasampahan siya ng kasong kriminal dito. Another plunder ito, sigurado yun. Kung ito ay matatapos bago mag-December, habol na habol ang plunder. Ang tanong, yun ay kung hindi pa lalabas at hindi pa siya maisasampa sa ombudsman ang plunder sa mga darating na buwan. Diba? Dahil may nakaumang na rin sa kanyang plunder, ha? Hindi porke vice president siya, ha? Hindi siya immune sa demanda. Alalahanin niyo yan, ha? Pwede siyang makulong, no? Kahit naghihiring. Diba? Dahil hindi naman, makukulong siya pero hindi vice president pa rin siya. Dahil ang tangi makakapagtanggal sa kanya sa pagiging vice president, either impeachment at resign na hindi naman niya gagawin, di ba? Dahil nga inaasahan niya na ma-acquit siya at the same time, baka akala niya yung pagiging vice president niya, yun ang pumipigil para maisampa sa kanya ang plunder case. Di ba? Pero alam ko, nasa fact-finding pa rin So, nasa fact-finding pa rin, tingnan natin. Basta ang isang sigurado dyan, kapag matapos ba itong impeachment, may parating na plunder pang isa. Pero, balik tayo mainit ang ulo ni Sayad Isipin mo, may may 3 pang parating. Actually, parating na, notice of disallowance. Galing sa COA. High blood si Sayad sa COA. Ang putik na yan. Tapos sabi yun, nagkita tayo sa 2028. Mga didilis. 2028. Anong meron? What the heck? So yun lang muna. High blood si Inday Sayad. May 3 notice of disallowances. Mga bobot didilis dyan at mga may sayad na nyo. Natili kayo mga bobot may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!